Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa inyong pagsimba, kayo naway pagpalain ng Diyos. Ating ihalay ang misang ito para sa mga nagpamisa. Anuman ang kanilang intention, tayo naway pakinggan at sila'y pagbigyan. Ang mga may sakit, pagalingin ng Diyos. Ang mga kaluluway, sumalangit nawa. At ang mga may espesyal at may mga kanilang intention, naway sila'y tulungan ng Diyos. Sa tulong ng ating panalangin ito at misa, pagpalain nawa sila ng Diyos. Kasama din nating ipinagdadasal ang mga palagian sumusubaybay sa ating misa dito sa parokya sa pamamagitan ng online mass. Sila naway makadama din ang aktibong paggalaw ng Diyos sa kanilang buhay para sila'y basbasan at palaging patnubay at tulungan. Humingi muna tayo ng tawad para maging marapat gumanap sa banal na misa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinisimula naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa akin sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno nati di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon. Pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno, habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan, hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang,
ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipa ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip, pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo pag kayo'y tumawag. Ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sa mayuling, Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Padre. At sa mga sumisimba sa pamamagitan ng Facebook page ng Parish of Santa Rita de Casia, magandang buhay po. Tingnan natin ang mga pagbasa at ano ang mensahe, paanyaya ng Diyos mula sa mga pagbasang ating napakinggan. Ang first reading, sabi doon ay ganito: ang paggawa ng mabuti kahit ang mga kilos ng kabanalan, pagpapakabanal, ay nagiging walang kasaysayan kapag ito'y pakitang tao lamang. Kaya para bagang sinasabi sa atin, sa paggawa ng mabuti, huwag mo nang ipagmakaingay iyon. At yun ang may binabanggit din sa salita ng Diyos, sa banal na kasulatan. Magandang ang tao, kahit walang nakakakita, ay mabuting tao. Mabuti ang ginagawa, tama ang ginagawa. Yun ang salitang may integridad. Kahit walang nakakakita, mabuti at tama ayon sa kalooban ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kapag sinabuhay ng gayon, marami siya nakalaang pagpapala. Maraming nakalaan sa kanyang biyaya. Yun ang first reading. Samantala, sa gospel, may lumapit kay Jesus at nagtanong, malimit kaming mag-ayuno. Parang may sinasabing, may ginagawa kaming maganda, lagi kaming gumagawa ng tama. Malimit kaming mag-ayuno. Bakit po hindi naman nag-aayuno ang inyong mga alagad? Ayan. Hindi lang ito isang simpleng tanong. Ito ay tanong na may halong paghahambing. Bakit kami
hindi ang iyong mga alagad. May kahalong reklamo. Parang sinasabi nila, kami masipag, kami mas banal, bakit sila hindi? Gaano kadalas ganyan din tayo? O nagkakagayan din ba tayo? Yun ang espiritu ng paghahalintulad, paghahambing. Kapag ang puso ay puno ng paghahambing, ang espiritu ay unti-unting nawawalan ng saya at kagalakan. Yung nagko-compare tayo sa iba, nawawalan tayo ng saya. Yan. Comparison is a thief of joy. Kapag lagi nating sinusukat ang sarili batay sa ginagawa ng iba, hindi na natin napapansin ang mga biyayang nasa ating harapan at nasa atin ang mga kamay. If you spend your life counting another person's blessings, you will forget to count your own. Kaya ang problema ng mga alagad ni Juan ay hindi ang pag-aayuno. Mabuti ang pag-aayuno. Mabuti ang pagdadasal o pananalangin. Mabuting nagtitiis at nagsasakripisyo. Ngunit ang kabutihan ay nawawalan ng ningning kapag sinamahan ng pagmamataas, pagrereklamo at ng comparison. What we do, however pious, diminishes its value if we complain that others do not do the same. Kaya nga sa larangan ng kabanalan, espiritualidad, walang puwang ang paghahambing ng mga mabubuting gawa. Mas magaling kami. Mas marami kaming nagawa. Mas matagal na kami din sa simbahan. Walang puwang ang paghahambing. Hindi tayo banal dahil mas matagal na tayo. Hindi tayo banal dahil mas marami tayong alam. Hindi tayo banal dahil mas mahaba ang ating panahon sa pagdadasal. Hindi tayo mas malapit sa Diyos dahil mas marami tayong sakripisyo. Hindi, walang puwang ang paghahambing, ang comparison sa buhay paglapit sa Diyos. At ano ang ugat ng reklamo? Ang dila na laging nagrereklamo ay nagpapakita ng pusong kulang sa pagpapasalamat. Ang dila na puno ng complaint ay merong puso at nakakakita, ang tinitingnan ay kung ano ang wala siya. A complaining tongue reveals an ungrateful heart. Habang mas nagrereklamo tayo, mas lalo tayong nagiging hindi masaya. Ang totoo, life becomes much easier when you stop complaining. Envy wastes the time that gratitude could have transformed into joy. Talaga yung inggit, yung complaint, nag-aalis ng saya sa tao. Kaya ang reklamador, malungkot o laging galit. At madalas ang ugat ng reklamo ay pride, pagmamataas. Gusto nating mapansin. Gusto nating laging lamang. Gusto nating makitang mas mabuti tayo sa iba. Bad iyon. Ngunit sinabi ni Jesus na habang kasama nila ang nobyo, hindi panahon ng pag-ayuno. Ipinapakita niya na may tamang panahon ang bawat bagay. May tamang ritmo ang biyaya. Tumigil sa paghahambing ang paanyaya. Magsimulang magpasalamat. Happiness is found
when you stop complaining and comparing yourself to others. Kapag tumigil kayo ng paghahambing, mas makikita o nakikita natin kung ano ang meron tayo kaysa kung ano ang wala tayo. Kaya sila yung mapagbigay. The poorest hands are sometimes the quickest to share. Poverty of pocket does not mean poverty of the heart. And those who lack material wealth often overflow with generosity. Kaya kung minsan kung sino pa ang pobre, kung sino pa ang mahirap, sila ang mababait at sila ang mapagbigay. Bagamat hindi naman lahat ng mayaman ay madamot. Marami sa kanila yung mababait at mabubuti rin. Pero kung minsan magtataka ka, ari kahirap na tao, pero kabait-bait, kapapagbigay. Some of the richest souls are those of the poor. Nagkakaroon tayo ng gratitude, at ang gratitude ang pintuan ng tunay na kagalakan. Kaya ang mga taong mapagbigay ay mas masaya kaysa mga taong madamot. Mas maligaya ang taong generous kaysa taong kuripot. When you stop comparing yourself to others, you focus on what you have rather than what you lack. Kaya nga may kanya-kanya tayong oras. Yun naman ang sinasabi. May kanya-kanya tayong liwanag. May kanya-kanya tayong katangian at biyaya na dapat lagi nating nakikita. There is no comparison between the sun and the moon. They shine when it is their time. Hindi kailangang maging araw ang buwan. Hindi kailangang maging buwan ang araw. Pareho silang maganda sa tamang sandali. Ganito rin tayo sa mata ng Diyos. Ang tunay na sukatan sa harap ng Diyos, hindi paramihan ng sakripisyo ang sukatan. Hindi paramihan ng dasal. Hindi paramihan ng penitensya. Ang sukatan ay palawakan ng napapadaluyan ng pagmamahal. Ang sukatan ay pag-ibig. At ang pag-ibig ay hindi naghahambing. Ang pag-ibig ay hindi nagbibilang. Ang pag-ibig ay hindi nagrereklamo. Wala ka ng pag-ibig kung ikay naghahambing. Wala kang pag-ibig na tunay kung ikay nagbibilang. Wala kang tunay na pag-ibig kung ikay reklamador. Accept your worth independent of external factors. Ang halaga mo ay hindi nakabase sa ginagawa mo o ginagawa ng iba. Ikaw ay mahalaga basta't ikay anak ng Diyos at nabubuhay bilang totoong anak ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung nais natin ang tunay na kaligayahan, stop complaining, stop comparing, start thinking, and start loving. Sapagkat sa dulo, ang taong laging naghahambing ay laging kulang. Ngunit ang taong marunong magpasalamat, kahit kakonting meron siya sa sukat ng mundo, yun ay labis-labis, sapat na sapat. Comparison steals joy. Complaining poisons peace. But gratitude restores the soul. Envy makes you blind. Comparison makes you restless. Complaining makes you bitter. But gratitude opens your eyes to the quiet miracles already surrounding you. Yan po ang ibig sabihin ng pagbasa ngayon. Sa inyong pag-aalay, pagpalainawa kayo ng Diyos. Manalangin tayo. Ang maraming lumikha, iniaalay namin ang mga ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain na nagpapagindapat na iyong kalugdan ng aming kalooban
at nagdudulot ng kakayahan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon, minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gili mong anak, ang pagkamaway ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal ikaw, ang bukalatan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo ay ngunit dahil sarili ay bilang pagkait inumin, pinasasaluhan natin hanggang sa siya ay dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak at tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa, Gilbert, aming Arsobispo ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanag. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisan-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwag nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating awitin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magangat ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.